Hi everyone! I am Noel Sudoy Tumbagahon and right now nandito ako ngayon sa aking babuyan at ngayon ay mag-install ako ng aking solar lights para magkaroon ng liwanag at the same time ay makatipid tayo sa kuryente. Kaya samahan niyo ako sa aking YouTube channel, Coral, your guide to animal production. So ayan mga kakoral, dahil tapos na ang paggawa ng aking piggery, ngayon naman ay mag-i-install ako ng solar lights dahil wala pang linya ng kuryente dito sa aking piggery. Kung magkakaroon man ng linya ng kuryente ay medyo matatagalan pa at matatagalan din ang pagkakaroon ng ilaw dito sa aking piggery. Kaya naman ngayon ay mag-i-install ako ng solar lights. So ang una kong ginawa pala dito mga kakoral ay inassemble ko muna ang aking mga solar lights. Nilagay ko yung tainga-tainga niya para hindi ako mahirapan sa pagkabit nito mamaya doon sa pagkakabitan, of course, doon sa kanyang paglalagyan dyan sa may taas ng bubong. So ayan mga kakoral, tapos ko nang pasimbulin ang mga solar lights. Ngayon ay kakabit na siya natin dito sa ating babuyan. Okay, siyempre kunin natin yung mga bago dito sa una. Ito pala mga na ito mga kakoral, ilaw. Dahil sa amin to, nakabit ko na ito sa bahay. So ngayon ay dito ko na siya ilalagay sa ating ating babuyan. So bale, ilalagay natin dito ay 6 sa loob at saka doon sa labas ay 2. So siyempre prepare tayo dito ng nylon. Ilagay lang natin, tali lang natin ito para maalwan ang pagkabit. Ito yung nylon, siyempre kailangan natin ito. So, pare-parehin natin yung size. So, bala na ako magtamok yung bumo niya mamaya. Bali, ang kailangan natin dito ay 40. Ito na yung dulo. Yoga ng yan. So ngayon syempre aakit tayo dito sa taas. So dito ko nga pala mga kakoral unang inilagay ang solar light sa bandang aking farrowing pen. Medyo mataas kasi itong bubong ng aking farrowing pen mga kakoral. So of course ay advantage ito na makapatong ako dito sa pinakahawlan ng aking magiging inahin. At ang una kong ginawa dyan mga kakoral, of course, ay tiningnan ko kung balance ba yung paglalagyan ko ng ilaw, and after that ay yan, isinuot ko na yung nylon at tinali at ayan, tapos na, and nandito na ako ngayon sa pangalawa. Medyo may kahirapan at sige lang, syempre kailangan natin paghirapan yung ating mga ginagawa dahil alam naman natin na sa huli or in the future ay magiging maayos ang kahinatnan ng ating mga pagpapagal. So tapos na ako sa pangalawa, dito na ako sa pangatlo. At yan, naghanap muna pala ako dyan ng bangko na aking pagpatungan kasi nasa patining area na ako ng paglalagay ng solar light. So tingnan nyo, medyo kailangan maglastik-lastik man tayo dyan, or Spider-Man. So kailangan talaga yan para magkaroon ng liwanag itong aking piggery. So pero at least medyo maalwan ang pagkakabit ko dito mga kakoral kasi sobrang dami ko nang na-experience na pagkakabit ng ganitong klase ng solar lights doon pa sa aking manukan. So tapos na ako doon sa kabilang side mga kakoral. Dito na ako ngayon sa
kabilang side. Siyempre dapat balance para maliwanag na maliwanag itong aking piggery para maganda siya tingnan. Hindi lang siya maganda tingnan, makakatulong din ito sa aking mga aalagaang baboy na magkaroon sila ng liwanag. Sana all may liwanag. So yan, medyo napapaisip ako yun mga kakural kung tama ba yung aking mga ginagawa na yan. Kasi nga ay sobrang init na ng panahon na yan. At tanghali na kasi ako nagkabit ng solar lights. At iniisip ko na kaya ko ba mag-akit doon sa taas dahil sa sobrang tindi ng init. At hindi ako ganun katatag pagdating sa init. Pero syempre, dahil walang pasok, pagkakataon na talaga na i-maximize ang oras para matapos yung mga trabaho dito sa aking piggery. Kasi pag may pasok na, mahihirapan na ula akong makapunta dito or makapunta man, syempre, pero pag umaga at hapon na lang. Kaya dapat talaga i-secure ko itong aking kulungan para sa gabi ay maliwanag at the same time ay maging maayos yung kalagayan ng aking mga ilalagay na hayop. Nahirapan nga at pala talaga ako dyan mga kakural sa pagkabit ng solar light dyan sa unang bahagi. Bali yan ay nakatutok pala doon mga kakural sa aking mga magbubuntis na baboy. By the way mga kakural, yung design ng aking kulungan na yan ay nakadepende yan doon sa kung paano ako magiging maalwan sa pagtatrabaho dyan sa loob ng aking piggery. At ayan mga kakural ay ikakabit ko na itong pangalawang solar light dito sa kabilang bahagi ng aking piggery. Bale, by pares pala yan mga kakural, magtapatan yan yung solar lights para at least maliwanag talaga ang dating dyan sa loob ng aking piggery. So, ayan, tapos na ako mga kakural sa pangalawang solar light at gugupitin ko na lamang itong nylon. And after nyan mga kakural ay yun, nalaglag. So, walang sumalo. And after nyan mga kakural, nandoon na ako sa may farrowing pen ko. Hindi pa pala, nandyan pa rin pala ako sa gitna sa may sa patining ko, sa patining area. And yan, medyo tiis talaga ang pagtatrabaho dyan sa loob. So tapos na, and ngayon ay aakit na ako sa taas, pero wala talaga dyan ako hagdan mga kakural. Hindi ko alam kung paano ako makakaakyat dyan sa bubong ng aking piggery na yan. Kaya naghanap muna ako ng mga pwede kong daanan. At yun, nakita ko yung ang pinutol na kahoy. At yun ang aking binuhat. Siyempre, dapat malaki para hindi tayo basta-basta ma-fall sa maling tao. Okay, char. Okay. So, ayan mga kakoral. Ipipwesto ko na itong mga aking tawag dito kahoy na binuhat. At aakit na rin ako at the same time. But before that ay nilagay ko muna or sinakto ko muna ito talaga na hindi talaga ako mahirapan. So ayan mga kakoral ay paakyat na ako ng aking bubong ng aking piggery. Ang hirap talaga mag-akyat din mga kakoral sapagkat madulas madulas at talagang nakatatlong attempt ako dyan mga kakoral. So tingnan nyo naman, di ba? Halos hindi ako ahon. Pero sige, laban lang at yun, nakaakyat na din ako. Pagdating ko naman doon mga kakoral sa taas, of course, ay dumating nga pala dyan yung aking kuya, di ba? May chance na, grabe, tirik na tirik yung init, di ba? At yun, nagkaroon ako ng pagkakataon dahil dumating yung aking kuya na kukuha daw siya ng bareta at ayun, nagpa-assist muna ako sa kanya. Ito, sinabi ko sa kanya kung saan ko ilalagay itong pinaka-panel ng solar lights. Bali, 6 nga pala yan mga kakural. Medyo mainit talaga. Sobrang init talaga kasi tanghaling tapat talaga yan. At dami ko kasing ginawa nung umaga bago pa talaga ako nakapunta dyan sa aking piggery. Pero gusto ko na talaga siyang mailagay. Medyo mahirap kasi talaga magkabit ng solar lights mga kakural. Talagang it takes time to realize, char. It takes time to realize. So ayan, tapos ko nang maikabit ang pangalawang panel ng solar lights. So nandito na tayo sa pangatlo. At medyo talaga mahirap talaga ilusot kasi nga medyo masikip yung pinagdadaanan ng ano na yan, ang tawag dyan yung wire ng
panel ng solar lights. Pero syempre, gagawin natin yan para matapos na yung mga trabaho natin. At then, hindi ko pa hinanda pala yan mga kakoral, kaya medyo may katagalan. O, diba? Sinisilip ko pa yan mga kakoral kung saan ko talaga siya ilulusot. Ang kagandahan ng mga kakoral ay guided ako ng aking kuya kung saan ko ilulusot itong aking panel ng aking solar lights. Kaya, hindi ako medyo nahihirapan. Of course, ayan, tapos ko nang gawin ang pagkakabit ng mga panel ng aking solar lights dito sa taas ng bubong ng aking piggery. And after that mga kakoral, of course, kailangan natin i-connect itong wire ng solar panel doon sa ating mga solar lights. So, ayan, inisa-isa ko na naman silang dukutin sa kanilang pinaglusutan. Kita ba ako to? Opo. At pagkagabi mga kakoral ay binisita ko uli itong aking piggery at ayan ang naging resulta ng liwanag ng aking ikinabit na mga solar lights. Hindi pa siya kaliwanagan pero ang mahalaga ay naaninag na ang loob ng piggery.